Babiyahe papuntang Czech Republic si Justice Secretary Frederick Vida para iproseso ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Ayon po sa source ng GMA News, sa Embahada ng Portugal doon, wala pang Portuguese passport si Ko. Ating saksihan. Limitado ang impormasyon tungkol sa pagkakaaresto kay Zaldico sa Prague, sa Czech Republic. Ni walang litrato o dokumento na magpapakita nito. Pero pagtitiyak ni Justice Secretary Frederick Vida, I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. May rule kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Meron po kasing gano'n. They would neither confirm or deny on all these matters. So ginagalang po natin yung palang mga prosesong ito at mga rules na ganito. pero may isang detalyeng naibahagi si Vida. May kasama raw si Ko noong maaresto. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. At ayaw pong mag-speculate ng impormasyon. Sa tanong kung ano ang katunayan na naaresto nga talaga si Ko, sabi ni Vida, may komunikasyon raw ang Czech Republic sa iba't ibang bansa at sa PCTC tungkol sa dating kongresista. Meron ding mga abiso. Kasi nung siya ay nakuha sa kustodiya ng Czech Republic, nagpa-abiso sa iba't ibang bansa, nagpa-abiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso eh. Kilala niyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa niyo, ay ipag-alam niyo sa amin. Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Ngayong linggong ito raw nakatakdang bumiyahe papuntang Czech Republic si Vida kasama ang kinatawan ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Ikinakasa na rin daw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Kung pahihintulutan ng Czech Republic, susubukan daw ni Secretary Vida na makita ng personal si Ko kapag nasa Prague na. Hindi raw niya masabi kung gaano katagal ang magiging proseso, pero may ilang pamamaraan daw silang nakikita para mapabalik sa bansa si Ko. Pinakamabilis na paraan daw ang deportation. Makakatulong rin daw ang pagiging signatory ng Pilipinas at Czech sa United Nations Convention Against Corruption. At ang anyay magandang samahan ng Pilipinas at Czech Republic. Batid daw ng gobyerno na may mga hakbang na maaaring gawin si Ko para malabanan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pero giit ng DOJ, kukontrahin nila ito lalo't dapat daw nitong harapin ang mga kaso dito sa Pilipinas. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Zaldico. Ayon sa source ng GMA News sa Embassy ng Portugal sa Czech Republic, walang Portuguese passport si Ko. Nang mabanggit daw sa news reports ang Portugal, tinignan daw nila sa kanilang civil registry kung may pangalan doon si Zaldico. Pero wala silang nakita. Ang civil registry ay listahan ng mga national nila na may passport. Wala rin daw coordination sa kanila ang Czech Republic o Pilipinas tungkol dito. Hindi naman masagot ng embahada kung may golden visa si Ko dahil residency status daw ito. Binigyang diin naman ni Ombudsman Crispin Remulla, importanteng madala sa Pilipinas si Ko. Sa ngayon, itinuturing siyang fugitive from justice. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao. Yung kanyang pagkatao, makuha natin dito. Yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami. Sa email na pinadala sa GMA News, sinabi ni Ministry of Justice ng Czech Republic na hanggang hindi pa tiyak ang status ng kaso ni Ko, hindi pa sila magbibigay ng anumang detalye. May coordination na raw sila sa kanilang Ministry of Interior at Czech Police. Sa pagtatanong naman ng GMA News sa head ng Press Department ng Czech Police, kinumpirma niya na nagkaroon ng intervention.
Pero wala raw siyang espesipikong impormasyon dahil hindi sila gumawa ng investigasyon ukol dito, kundi ang kanilang Ministry of Justice. Tinanong din ng GMA News ang German Border Police pero hindi raw nila kukumpirmahin o itatanggi ang impormasyon. Hindi raw sila pwedeng magkomento sa mga individual na kaso dahil sa data protection at personal rights. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Magde-deploy po ng mga mystery rider ang LTFRB kasunod ng reklamong hindi nagbibigay ng diskwento ang ilang modern jeepney kahit pakasama sila sa service contracting program ng gobyerno. At pinoproseso na rin daw ng LTFRB ang petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Ating saksihan. Nag-noise barrage ang ilang tsuper sa Pasig sa gitna ng mataas pa ring presyo ng mga produktong petrolyo. 3,000 pa rin ang kinukonsumo namin, kaya malaki pa rin kawalan sa amin ng mga tsuper. Humingi sila ng pag-unawa sa mga commuter na apektado ng tigil pasada. Tanggalin na nila yung excise tax at saka mga VAT para lahat magkabenepisyo. Lahat ng mga commuters, mga mamimili, mga driver, lahat ng mamamayan. Ikalawang sunod na linggo ng mega oil price rollback. Halos 25 pesos ang bawas sa kada litro ng diesel. Mahigit 3 piso sa gasolina, habang 2 piso sa kada litro ng kerosene. Sa pag-iikot ng GMA News, meron ng diesel na mas mababa sa 100 piso ang presyo kasunod ng rollback. Pero hindi pa rin daw ito afford ng ilang tsuper. Parang wala pa rin epekto sa amin. Ang rollback kasi ang liit. Ang hirap pa rin. Di pa kaya, babaan pa ng konti para kaya na. Kaya tuloy pa rin ang panibagong nationwide strike, kabilang ang back-to-back na protesta ng mga grupong Piston at Manibela sa Philcoa, Quezon City. Kung ikukumpara doon sa trading last week na umabot mula sa $83 hanggang $93 ang per barrel, dapat ngayon 75 pesos na lang ang per litro ng diesel. Tuloy rin ang panawagan ng Manibela na ibasura ang Oil Deregulation Law at tanggalin ang 12% VAT at excise tax sa gasolina at diesel. Giit naman ng Piston, aksyon na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Hindi pa para sa layunin na para umalwan ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala at para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa taong bayan. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinag-utos na niya sa kanilang legal division na iproseso ang tungkol sa 10 peso fare hike petition. Sabi ng leader ng Manibela, may mga modern jeepney bumabiyahe dahil bahagi ng service contracting program. Pero Walang nakalagay na service contracting, nandadaya sila. Kumikita sila sa service contracting pero hindi sila nagbibigay ng discount sa mga mananakay. sa Commonwealth Avenue, ilang modern jeepney ang nakatupi ang signage kung saan dapat may nakasaad na diskwento. Bakit nakatupi yung sign ng discount? Ba't nakatupi? Sir, na ano po kasi yung radiator, na ano po yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Sa ilalim ng service contracting program, lahat dapat ay may 20% discount sa pamasahe. 40% naman kung senior citizen, PWD at estudyante. Sila na po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. Pero ang ilan, ni 5 ay wala raw naranasang diskwento. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Sabi ng LTFRB, magde-deploy sila ng mystery rider o mga tauhang sasakay sa mga service contracted na sasakyan para masigurong nasusunod ang mga alituntunin ng programa. Maaaring ma-disqualify sa programa kung walang paskil na signage at QR code. Pagdating naman sa LPG, nagkaroon ng 3 pisong tapya sa kada kilo ngayong araw. That is because of the drop of the crude oil last week at yun po yung naging effect or positive impact ng pagbaba din ng shipping cost ng LPG. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Agad-agad daw magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa sandaling iakyat ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. At
nakasentro naman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente ang pagdinig ng House Committee on Justice bukas. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hawak na ng House Committee on Justice ang ilang statements of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Sa SALN ng Vice noong 2022, ang net worth niya at ng kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio nasa mahigit 71 milyon. Noong 2023, umakyat ito sa mahigit 77.5 milyon. Umakyat muli ang net worth ng mag-asawa noong 2024 sa mahigit 88.5 milyon pesos. Nagdeklara rin silang mag-asawa ng business interest sa ilang kumpanya, kabilang ang GenCorp Industries Inc., kung saan idineklara ni Duterte na stockholder siya mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay sa komite ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp, no, sa SEC. So, ibig sabihin, either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN or GenCorp Industries perjured themselves. Pinasabpina para sa hearing bukas si SEC Chair Francis Edralin Lim. Gayon din si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa SALN ng Vice mula nang umupo ito sa gobyerno noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa mga sinampina si dating Senator Antonio Trillanes IV. Tetestigo siya tungkol sa mga umano'y bank account ng Vice at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay niyang sinampina si Anti-Money Laundering Council Chair Eli Remolona Jr. na tetestigo naman sa mga iniulat sa kanila na covered at umano'y suspicious transactions na kinasasangkutan ni VP Duterte at ng kanyang asawa. Pinahaharap din bukas si Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza at pinadadala sa kanya ang tax records ng Vice, ni Carpio at ng mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Naniniwala si Rido na pag nasuri nila ang mga dokumento bukas, may makikita silang iba pang basehan ng probable cause laban sa Vice. I think as soon as we see the AMLC report tomorrow and see the SEC documents in full tomorrow po, I think we can say with great confidence na unexplained wealth, SALN violations will also rise to the level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. Hinihinga namin ang pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga ito. Pagkatapos ng hearing bukas, ang susunod ay sa April 29 na. Nauna nang sinabi ni House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro, na ang tututukan naman sa hearing na yon ay ang banta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa oras na iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente, agad daw na magko-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senate President Tito Soto. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. By May 4, if we receive the articles of impeachment, then we will immediately convene as an impeachment court. Kung mangyari yan, Mayo rin daw posibleng magsimula ang impeachment trial. Within a month, matagal na yun. Matagal na yun. Ako, tingin ko, in a matter of 2 weeks, more or less, 2 weeks, siguro nakahanda na yun. Panukala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mula alas 2 ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang trial. Mula alas 3 ng hapon naman kapag Martes at Huwebes, para raw hindi mapabayaan ang paggawa ng mga batas. Kung sakali, kailangan pa itong aprubahan ng mayorya. Sabi ni Soto, napag-usapan na ang posibleng impeachment trial sa pulong kasama ang 9 na majority senators. Nagkomento rin ang Senate President tungkol sa pahayag ng ilan na tiyak ng boboto ang ilan sa mayorya para makonvict si Duterte. Yung mga maruruming aligasyon, iiwan na lang natin sa basurahan kasi
maling-mali yun sapagkat it could go both ways. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Desidido na raw si Naga City Mayor Leni Robredo na hindi tumakbo para sa national position sa election 2028. Ayon po sa alkalde, marami pang kailangang ayusin sa Naga at masyadong maikli ang 3 taon para matupad ang mga programa para sa lungsod. Mas matimbang daw para kay Robredo na tumakbo ng ikalawang termino bilang alkalde ng Naga City. Naniniwala rin daw si Robredo na marami pang iba na karapat-dapat sa posisyon. Sigurado na ako sa sarili ko na din ako ma-national. Ako most probably masik pa ako ng second term. Aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Pero kuya, mas ako si Kaipuhan ni Moon Pornaga. Excited na po si Alden Richards sa pagbibidahan niyang kapuso medical drama series na Code Grey. Gaganap siya rito bilang si Dr. Grayson Lozano na haharap sa ilang masalimuot na bahagi ng kanyang buhay. Makakasama niya sa serye sina Andrea Torres, Faith De Silva, Shuvia Trata, at Alan Ansay. Pati na ang veterano aktor na si Christopher De Leon na iniidolo ni Alden. Yes, finally it's happening and first time namin magkita-kita ng mga kasama ko dito. Of course, I'm very excited. Of course, siyempre makakasama ko ang isa sa mga iniidolo kong artista na si Mr. Christopher De Leon. Finally for a project. It's been first time namin mag-work together.